The views and opinions expressed by the hosts and the guests do not reflect those of the show, the management, and the company. Magandang hapon sa ating mga masugid na taga-subaybay. Live na po tayo ngayong araw ng Biyernes para magbigay ng serbisyo publiko. Live na rin po tayong napapakinggan sa 90.3 Radyo Oragon Sorsogon, 88.3 sa Catanduanes, 90.7 sa Legazpi City at live na rin tayong napapanood sa ating YouTube account. Umpisahan na natin ang pagbibigay ng serbisyo publiko para sa ating tabang legal. Kasama natin si JB Borromeo at Wenzel Cagas. Inireklamo nila ang isang ginang mula sa Goa, Camarines Sur na pinaghihinalaan nilang lulong sa online sugal dahil ang mahigit 400,000 piso na kanilang ininvest sa kanyang Elon business ay hindi na maibalik sa kanila. Magandang hapon sa inyo, JB and Wenzel. Magandang hapon din po. Opo. Maaari bang malaman sino po itong inireklamo po ninyo? Ang nirereklamo po namin si Sunshine Aguilar Rodriguez po ng Katagbakan, Goa. Sunshine Aguilar Rodriguez, Barangay Katagbakan, Goa, Camarines Sur. Kabarangay mi din po. Kabarangay ninyo. Yes po. Kilalang-kilala nyo siya. Gaano nyo siya katagal na naging kabarangay or kakilala? Mula po nung nakapangasawa siya ng taga doon sa amin sa Katagbakan. Si Sunshine po kasi taga Maysalay, Goa. Nakapangasawa po siya ng taga Katagbakan. Kaya doon po siya nakatira na. Tapos ako po, kakilala ko na siya mula nung bumibili siya sa akin noon ng mga beauty products company. Doon lang po ko siya nakilala. Oh. So, pero sa tagal niyong magkakakilala, anong pagkakakilala niyo talaga sa kanya? Ano siya, negosyante siya, big time siya, anong kwan? Ako po, ang alam ko lang po, may maliit lang po siyang tindahan sa Iraya. Yun lang po ang pagkakakilala ko. Tapos ang alam ko po, siya lang talaga siya yung nagtatrabaho para sa pamilya nila. Gamit yung tindahan lang po niya. Ilang taon na po itong si Sunshine? Ilang taon na yun? 20 plus? 30? 30. Wenzel, ikaw si Wenzel? Oo. Mga ilang taon na yun si Sunshine, Wenzel? Pakitawak lang ng mikropono. Siguro po mga 30 plus. 30 plus. Ganun po. Ano ba yung naging transaksyon nyo sa kanya? Maikwento nyo nga. Ano po, nung time po kasi na sabi niya sa amin, marami daw po siyang mga kakilala. Marami daw pong kumukuha ng pera sa kanya. Siyempre, ako naman po, bilang estudyante, kailangan ko din naman po ng pera. Kailangan ko din pong tulungan yung magulang ko, lalo na po si Papa, yung mga kapatid ko, kasi panganay po ako. Nung po, sabi niya po, marami daw po sa kanyang kumukuhang pera. Kailangan niya po ng ng investor. So ako naman po, humanap naman po ako ng maraming investor. Di sa kanya ko po binibigay. Kumbaga po, kami po yung nagbibigay ng fund sa kanya po. Sa niya po, ilo niya po. Investor sa anong negosyo? Sa niya po, pautang niya po. Pautang. Opo. So, gaano katagal yung naging transaksyon nyo sa kanya bago kayo naglabas ng pera? Ibig sabihin, nung niyaya niya ba kayo mag-invest, nagbigay ka agad kayo ng pera nyo? Ako po, nung November po, nag-chat po siya sa akin na meron pong kumukuha sa kanya ng pera, yung mga hinuhulog po kasi sa mga card, ganun po, yung mga matatanda po dun sa po, sa Iraya. Tapos, binigyan ko po siya nung time na yun ng 1,000 pa lang po yun, mababa pa lang po. Hanggang po sa lumaki na po yung pera na kinukuha niya kasi lumalaki na din daw po yung mga umuutang sa kanya. Palaki na daw po. Tsaka gusto niya daw pong tulungan yung umuutang sa kanya kasi ganun, kailangan naman po ng pera. Pag maghuhulog po, siya po yung nalalapitan. Ganun po. Okay. Ano yung naging usapan nyo tungkol dyan sa transaksyon ninyo? Kasi niyaya niya kayo mag-invest. Ano yung usapan? Magkano daw yung ibibigay nyong pera at magkano yung magiging porsyento? Ang usapan po namin sa isang linggo po, 1 week, yung halimbawa 1,000 po, ibabalik niya po sa akin yun na may interest po. Tapos yung interest po na Ang interest, ilan? Buwan-buwan? Kada week po binibigay Kada week? niya na po. Magkano, ilang porsyento naman daw ang interest? Yung 1,000 po,
1-2 ang balik po ganun. Pero nakita nyo ba talaga yung negosyo niya, yung investment na sinasabi niya? Nakita nyo talaga na meron talagang ganun siyang transaksyon? Ano po, nung una po, nagsisimula pa lang po siya noon. Kumukuha po siya dati Kumukuha po siya dati Jana ng pera. Okay. Dati doon po siya kumukuha. Okay. Noon po. So, magkano naman yung nailagak mong pera sa kanya? Sa akin po 339,000. 339,000 sa'yo lang. Sa'yo po? Sa akin po 46,000 kasi po December lang po siya nag-ano sa akin. Oo. 46,000, 300,000 sa'yo. May kasama pa po kaming isa po, si Sheena din po. Nakuhaan din po ni Sunshine ng nasa 70,000. Kaya ko nga, naitatanong ko sa inyo, kung nakita nyo yung transaksyon niya, or nakita nyo talaga yung aktual na negosyo niya, kasi paano kayo na kumbinsi na maglagak ng ganyang kalaking halaga, lalo na ikaw, mas malaki yung sayo. Paano ka nakumbinsi na maglagak ng ganyang halaga kung hindi mo naman nakikita yung transaksyon? May mga pruweba ba siya na meron talagang transaksyon na nangyayari? Ano po, doon lang po sa mga salita niya po na marami Kayo daw po ba, saan pala galing yung 300,000 na ininvest mo? Ano po, sa mga kakilala ko po. Nagyaya ka rin. So, maliban sa pera mong personal, nag-recruit ka rin. Opo. O di hinahabol ka na rin. Opo. May nagpo-post na nga din po Ilan yung niyaya mo? Ano po, nasa 8 lang naman po sila. 8 Hmm. po. 8 na? Siguro po mga 8 or, mga... So, ganon. So, paano kayo nakumbinsi? Ako po kasi palagi po sa akin kumukuha ng mga items, yung mga ukay-ukay po. Buyer ko na po siya, kaya parang Nagtiwala tiwala ka. na po ako sa kanya. Tapos, naging close muna po kami bago ako nagbigay ng yung malalaki po. Kinuha niya po yung loob ko. Okay. So, tawag nito, yung bang mga nirecruit mo, niyaya mo, mga estudyante rin, nakapareho mo? Opo, may estudyante din po. Tapos may mga nagtatrabaho. Tapos yung iba po, wala po. Yung sa bahay lang po. Okay. Matanong ko naman ito si JB. Nung naglaga kayo ng pera, minsan ba kumita na kayo or nabigyan na ba kayo ng kita? Nung December po, nagbibigay din po siya. Ang sabi nga niya sa akin, nang unang kumuha siya sa akin ng una po 1,000. So itong transaksyon na ito, last year pa ito? Mga anong buwan? December po. December last Opo. year. Tapos nung Kailan na hinto? January 9 po. Masyadong maigsi. Opo. So December yung transaksyon nyo, pag Enero na tatigil na. Yung sa akin po, tapos sa kanya po, sila po November pa na magkatransact. Pakilapit lang po. Ang nangyari po, siguro sabi ko, nung naubos na yung pera ni Wenzel, naghanap na siya ng ibang tao, kaya sa akin naman po siya umano. Okay. Yun po yung ginawa niya. Halimbawa sa'yo, ilan sa'yo? 46,000. Opo. Sa 46,000, ilan naman yung nakabalik sa'yo? Wala pa po. Wala. Ikaw, sa 300,000 na mahigit, may nakabalik ba sa'yo? Wala pa po. So bukod sa inyong dalawa at bukod dun sa niyaya mo, meron pa bang iba? Meron pa po. Mga ilan sa estimate nyo yung mga... Opo, 3 po kami. Kami lang po magkakaaram namin. Kami lang po na alam naming tiga-Katagbakan. 3 lang po. Hindi ko lang po alam kung meron pa po siya sa ibang tao, sa ibang na biniktima rin katulad namin. So basta taga-barangay Katagbakan, 3 kayo. Opo. Yung isa ba nagreklamo rin? Opo, kasama din po namin siya. Kaya lang nasa Manila po siya. Nasa Manila. Nag-work na rin po kasi nalubog din po talaga yun. So ito bang 46,000 saan naman galing? Yan po, niloan ko po yan sa card yung 20. Yung 20 po, ipon ko po yan. Kakatinda ko po nung mga pagkain nung December So anong po. pakiramdam na yung 46,000 hindi nakabalik? Siyempre po, masakit kasi yung pinuyat-puyatan ko po yun ng pagtrabaho ko nung Christmas tapos New Year. Halos yung mga anak ko, hindi ko nabila ng regalo. Ng Christmas. Kasi nag-iipon po ako. Tinipid mo? Kasi ang plano ko nga po, magpapaayos ako ng kusina ko. Kasi ang business ko nga po kasi pagkain. Gusto ko maganda yung So, ayos ng ko. Tiniis mo na hindi mabigyan ng regalo yung mga anak mo. Opo, wala talaga para akong- may invest mo dito kay Sunshine. Opo, kasi sabi niya rin nga, yun nga po, nagtiwala rin ako sa kanya. Kasi nga nung December talaga, nagbibigay agad siya. Ating automatic siya. Tapos po, yun naman po pala, ang ginawa pala niya, kaya automatic po nakakapagbigay. Kumukuha na po pala ng pangbayad galing kay Wenzel, tapos dun sa isa naming kasama. Bale po pala, pinaikot na lang po sa amin yung pera namin. Okay. Ikaw, anong pakiramdam na yung mahigit 300,000 walang nakabalik kahit piso?
Ano po, sa akin po, sobrang madami pong, sa akin, Alam ba yan ng mga magulang mo? Opo, alam Ilang taon po ka na na- nga pala? 20 years old 20 po. years old, dalaga. Opo, O estudyante po. estudyante. So, kahit na, pero malaki talaga yung nakuha sa'yo. Opo. Inaaway ka na ba nung mga niyaya mo? Yung iba po, nakakausap ko pa naman. Yung iba po, may nag-post na din naman po sa akin. Okay. So, nung una pala, pero ikaw, may nakapagkuha ka ba? Nabigyan ka ba niya? Opo, Nung nung una po, nabigyan naman po ako. Kaya po, hanggang sa lumaki lang po nung Enero, pumalya na rin. Opo, sabay-sabay lang po kami yung tatlo po, kaming tatlo. Nung hindi na po siya nakapagbigay, Wala na rin. stop na. Opo. Okay. Nakakausap nyo pa ba? Ikaw, yung mga nag-inayaya mo, nakakausap mo pa ba? Opo, nakakausap ko pa naman po sila. Tapos, Si Sunshine, nakakausap nyo pa? hindi na po nagre-reply. May balita na itong si Sunshine ay lulong sa online na sugal? Yan po ang namin din talaga. Kasi po, sa akin po, lalo na po sa akin, lagi niya po, basta kukuha po siya ng 20,000, lagi dun sa pangalan ng bayaw niya, na Jan Jerome, no? Jan Jerome Valdez po. Na nung sinearch po namin yung Facebook account, po siya ng Sabong. online sabong, online casino, agent po. Agent. Tapos tinag din po niya si Sunshine. Kaya doon ko po nakita na nagaano po siya. So, nagduda na kayo Nagduda ngayon na po baka ako. yung investment nyo Opo, doon niya napunta sa dinadala. online casino, online sabong. Opo, kasi po lahat, Baka itinaya doon. baka po. So, hindi naman nanalo siguro. Siguro po, natalo. Karma niya yon. Tapos po, So, yun po. wala namang, sabi nyo nga, may nagtitinda-tinda baliban doon, wala namang ibang negosyo. Wala po. Tapos po, pag nagbe-birthday yung family niya sa side niya, bonggaon siya naghahanda. Ang hapot, minsan niya kinukuha yung panghanda. Ito bang si Sunshine ay may pamilya? Meron po, may asawa at anak po. Yung asawa niya po, wala Siya rin hindi trabaho. niya na nakakausap si Sunshine, ikaw? Ako hindi na rin po. Magkabarangay kayo, paano nangyari? Hindi na po siya nagpapakita sa barangay Wala na sa namin. barangay? Sabi, wala. Pero ako po nung Sabado po, pagbaba ko ng tricycle namin, na nagpagawa din po ako. Pagbaba ko po, sakto po, nakita ko silang mag-asawa. Paliko na po pairaya. Ang dami niya pong bit-bit na mga sinaudan. Kaya, So, hindi na nagpapakita itong, anong pangalan? Sunshine Aguilar Rodriguez. Sunshine Aguilar Rodriguez. Opo. Okay, kung nakikinig ka, Sunshine Aguilar Rodriguez, anong masasabi mo dito? Hinahabol ka na ngayon ng 3 mong kabarangay. Dadalawa lang yun nandito kasi nasa Maynila yung isa. Saan na ba napunta yung pera nitong, yung isa, more than 300,000. Itong isa, 46,000. Saan na napunta? Ba't walang naibalik kahit konti? Kaya kung nakikinig ka, Sunshine Aguilar Rodriguez. Mari bang tumawag ka o kumontak ka sa amin para malaman namin ang panig mo. At saka hindi ka ba naawa dito sa 2 mong kabarangay? Katulad nitong estudyante, medyo natutulala na nga. Kasi hinahabol na rin ng mga niyaya niya. Sinusubukan ng ating team na makausap sana si Sunshine, ngunit asawa niya ang nakausap at tumatanggi na dahil may trabaho na raw at may usapan na daw sila. O may usapan na daw kayo? sinungaling po sila. Hindi na daw sila magpapaliwanag, may Wala trabaho po. daw kasi at may usapan na kayo. Wala po. Mulas po nung nagtapos kami sa lupo ng Ang barangay sabi, namin. babayaran daw niya 1,000 per month. So kung katulad sa'yo, 300,000 may git, 1,000 per month, ilang buwan yun? Ilang taon yun? po, siguro. Ilang taon yun, Boss Charlie? Kasi 12 months lang naman ang isang taon. So kung 1,000 per month, minus 12 minus 3, ganun ang pagbawas nun eh. Ilan? 20 years? 9 to 10 years. Hindi po kami po. Sa'yo, medyo madali-dali. Kasi 46. Mga 3 taon lang sa'yo. Payag ba kayo noon kung ganon? Hindi po. Ikaw, payag ka ba noon na? Hindi po, kasi po marami po kasing naghahabol po sa akin kasi kailangan din po nila ng pera. Kung sa akin lang po yun, siguro maintindihan ko pa po, pero ako na po yung, Sa'yo personal, magkano yung sa'yo? nasa 50. Ano yun na savings mo? Opo, yung ipon na po yun. Pinaghirapan ko din naman po yun. Okay.
Ito JB and Wenzel. Makinig kayo ha, makakausap natin sa kabilang linya si Agent Joey Ahero ng National Bureau of Investigation ng Naga City. Magandang hapon sa iyo, Sir Joey, boss. Sir Joey, magandang hapon po. Magandang hapon, Sir Joshua. Opo, kumusta ka, sir? Kumusta naman? Hindi tayo nagkikita, matagal na. Opo. Eto na naman tayo, sir. Scam na naman. Mari po ba nating maituring na panluloko uli itong reklamo naman ni itong dalawang bisita ko rito na taga si JB at Wenzel na taga Katagbakan, Guwa, Camarines Sur, dahil yung isa nilang kabarangay, itong si Sunshine Aguilar Rodriguez, ay niyaya silang mag-invest para daw sa kanyang negosyo. Itong isa, kawawa, negosyante, may 300,000 kasi niyaya niya yung mga kaklase niya. Ito namang isa na nagtitinda-tinda ng mga kakanin, 46,000 nung Nobyembre at Disyembre, pero Enero ay wala na. Hindi na, at ngayon ay hindi na nagpapakita itong humingi sa kanila ng investment na more than 400,000 na nga. Anong mangyayari nito, sir? Okay, ganito kasi yan. Matagal na nating wina-warn ang public na yung mga investment na yan online ay dapat pag-isipan nila ng mabuti. At yung mga investors naman, minsan para gusto nila makakuha ng mabilisang pera, kaya Naiinganyo. Oo. So, pero dapat maging maingat tayo kasi pag masyadong malaki ang in-offer na interest, wag ko tayong maniwala dyan. So yung kailangan gawin nila, titingnan muna nila, i-verify nila kung talagang yung tao na nagpapa-invest is registered yung negosyo o yung may kumpanya sa SEC. Sa SEC, dapat kung ikaw ay legitimate na magpapa-invest ka, bibigyan ka nila ng lisensya. At may secondary license ito para magkaroon ka ng authority to solicit investment from the public. So pag wala po yan, definitely, maluloko ka at siguradong walang mapupuntahan yung pera mo in-invest. Kasi ang ginagawa naman ng mga nagpapa-invest na yan, kuha sila ng ibang investor para itapal doon sa nauna. So, scheme po ang nangyayari. So, kuha ng bagong investors, itatapal doon sa dati. So, paano mangyayari kung wala ka ng investor, na wala ka ng magloko? So, ang magsasuffer na ngayon yung doon sa nauna hanggang pababa, magkakaroon ng domino effect po yan, na hindi na sila pabayaran. Naalala ko last week, Sir Joshua, meron ditong pinatulungan din yung AKB. Ginawa ko sila ng demand letter and then, buti na lang, nung pumunta sila doon sa area, doon sa subject, binayaran naman na sila. So, hindi na sila magpa-file doon ng demanda. So, maganda kung gano'n na may pambayad. May paano pambayad. kung wala? Okay. Ito ba, matanong ko lang itong dalawang nagreklamo. Yung bang pera, paano nyo naibigay dito kay Sunshine? Personal nyo bang binigay sa kanya? Gcash. Gcash. Ikaw, Sa Gcash po. Puro Gcash? Tapos minsan po may Sa pangalan cash niya ba, naman hindi? po. Sa iba-iba po yung Gcash. Iba-ibang pangalan. Pinahulog niya sa iba-ibang pangalan. Hindi sa pangalan niya. Meron din po sa pangalan niya, sa pangalan ng asawa niya, sa pangalan ng kapitbahay niya, pangalan ng kapatid niya. Tas pangalan po nung tindahan dun sa may salay kung saan kung saan yung babae po. Nandoon. Okay. Iba-iba po yung gamit. Okay. So, Sir Joey, ano pong dapat gawin po nitong dalawa para mahabol itong si Sunshine? Okay, una gawin nila, padalhan nila ng demand letter. Personally, dapat ipa-receive nila dun sa tao para ma-acknowledge din na meron silang itinidemand na pera o hinihingan nila na ibalik ang kanilang na-invest at bigyan nila ito ng 5-7 days para mag-comply si tao yung nagpapa-invest. Pag napirmahan na yan at hindi nakabayad, so pwede naman silang dumulog na dito sa atin at mag-start na tayo mag-proseso May ng sasabihin ka? Sige. Bali po, nakabigay na po kami ng demand letter namin. Sinong tumanggap ng demand letter? Andun po silang mag-asawa. Kami pong Pinirma tatlo. nila? Ayaw pong tanggapin ng babae. Kasi sabi po nung asawa ni Kabang, sabi nung Kabang, yung asawang lalaki,
di ka ngayakaan magpirma. Sabi niya po doon. So hindi nila tinanggap. Hindi po nila tinanggap. Pero yung letter po namin na kinuha po nung Sunshine. O pero wala kayong copy, Mayroon receiving po copy. kaming copy na Hindi pirmado. opo, tapos kasama po namin yung sarubong naming barangay Kagawad para po may proof kami na kami pong tulo, nagtuyo duman sa Harongkang Sunshine Rodriguez, nagbigay po kami ng demand letter pero ayaw po niyang pirmahan pero yung tig-isa pong copy namin kinuha niya pero ayaw Niya po pirmahan. pumirma. So paano yun, Sir Joey? May kuha na pala, may demand letter na, kaya lang kinuha yung letter pero hindi pinirmahan yung receiving copy. Opo. Ganito po ang gagawin nila. Pumunta ulit sila doon, dala-dala nila yung demand letter. Tapos pasama sila sa barangay. So, gano'n naman ang ginagawa ng mga ibang manluloko talaga. Alam na nila yan na pipirmahan. So, yung barangay official, siya ang mag-witness. Papa-execute natin siya ng affidavit na itong taong ito, they refuse to receive the demand letter. Kung Ayun. pwede nila picture. Pero Para- nung una may kasama Kasi- kayong barangay official. Opo, si Kagawad. May kasama na pala Kagawad, silang kasama barangay po kami official, Kagawad Sir Joey, nung time na yun. nung pagpunta nila. Okay. So, kailangan makuha ng statement yun, mag-affidavit yun na patunay na hindi tinanggap subject yung demand letter. Ayun, okay. So, pinakamaganda nito siguro, ito sa bisita natin kay JV at kay Winsel, sasamahan kayo ng aming team papunta doon sa NBI. At sana isama natin si Kagawad kasi kasama niyo pala si Kagawad nung magdala ng Opo, demand letter. Si Kagawad Piloy po. O, isama natin. Opo. Para kumakunan siya ng salaysay, nakasama talaga siya nung ipa-receive ninyo yung demand letter pero ayaw pirmahan. Opo, nagpasama po talaga kami, pasiguro din po kami na may proof kami na pumunta kami doon talaga para po ng demand letter. Talaga ayaw nilang Ayan, opo. Tapos sabi pa po nung asawa, nung kabang, maray ngayaan, magkaraso na ngaya kamutangan ni Magkaalaman. Ay, hinamon pa kayo, matindi. Pero nung nakikiusap sa inyo, maglaga kayo ng investment, mabait. Ay, garo na pong maamo. Okay. Sir Joey, sasamahan na lang po ng aming team itong mga nagrereklamo dyan po sa inyong tanggapan para maalalayan po natin at magabayan po natin kung ano po yung mga dapat at tama nilang gawin para mahabol po nila yung pera na inilagak nila kay Sunshine Aguilar Rodriguez, Sir Joey. Yes, Sir Joshua. Anytime po. Basta mag-schedule na lang sila at samahan dito ng team nyo and then entertainin natin at simulan natin yung mga pagpoproseso ng kanilang mga dokumento. Ayo po. Sir Joey, maraming salamat. Mabuhay po kayo dyan sa NBI. Thank you. Okay. So, sasamahan kayo ng aming team, alalayan kayo papunta doon sa NBI. Sama natin si Kagawad. At saka yung isa pa yung kabarangay, baka para isahan na yung pagreklamo. Pauwi namin. Oo, para mahabol nyo itong si Sunshine. Kasi gaya nga ng nabanggit ko, siguro nung nakikiusap sa inyo na maglaga kayo ng investment, mabait. Ngayon, wala na. Narigaluhan pa nga po kami nung December. Nang sa akin baso, sa kanya Mama Mary. Galing din yun doon sa pera ninyo. Kaya sabi ko, grabe, imagine. Ito na lang. Kasi paulit-ulit na lagi na lang may nirereklamo dito na investment. Anong advice nyo sa iba pa na para wag na matulad sa inyo? Sa akin po, advice ko, trust no one. Anong panawagan mo kay Kwan, kay Sunshine? Sa'yo, Sunshine, ibalik mo na yung pera namin. Kasi hindi mo yan pinagpaguran. Pinagpaguran namin yan. Gusto mo palang yumaman, gusto mo palang magkapera. Sana nagbabanat kayo ng asawa mo ng buto, hindi yung nangunguha kayo ng pera na hindi naman sa inyo. Hirap-hirap kaya kumita ng pera sa panahon ngayon, tapos ikaw magpapakasarap ka lang ng perang pinagura namin. Ang kapal naman ng mukha mo. Tapos sabi kami, yung mga anak ko wala pang mga gamit bago magpasukan kayo, pasaod-saod ng asawa mo ng gamit ng anak nyo. Maya ka naman. Pera namin ibalik mo, hindi sa iyo yan. Si Winsel naluluha na. Winsel, anong panawagan mo kay Sunshine? Sige. Anong panawagan mo? Kanina pa nagpipigil itong si Winsel Ate Shane, sabi mo tatabangan mo ako kasi estudyante Pakitagalog ako. mo lang. Sabi mo Ate Shane, tutulungan mo ako kasi estudyante ako. Tapos anong ginawa mo? Niloko mo lang kami. Nagtiwala kami sa'yo.
Sabi mo nga sa akin, magtapos ako ng pag-aaral kasi pag pag nagkatrabaho ako, kukunin kita kung halimbawa may may sarili na akong ukay-ukayan. Anong pangako sa iyo? Tutulungan ka niya. Tutulungan niya daw po ako dahil kasi estudyante daw po ako. Kaya alam so mo anong naman, sa nangyaring ito, natulungan ka ba niya? Hindi Niloko po. ka niya? Lalo na po nag-aaral po ako. Anong kurso ang Biology po. biology? Anong mga pinag-aaralan dyan sa kursong biology? Po, yung mga animals po, yung mga mga organism. Ang mga animals lang, hindi kasama dyan yung tao. Po, naman po, lahat naman. Opo. Okay, sige. So yan, kung nanonood ka o nakikinig ka, Sunshine Aguilar Rodriguez, tingnan mo itong ginawa mo lalo na sa kabarangay mong estudyante. Pangako mo pa naman pala na tutulungan mo dahil estudyante. So hayaan nyo, tutulungan kayo at sasamahan kayo ng team ng Ako Bicol Tabang Ora mismo. Salamat po. Apa. Sa pagbabalik ng Ako Bicol Tabang Ora mismo, dating construction worker, may kinakarap na stage 4 colon cancer at humingi ng tulong na mabayaran ang kanyang hospital bill. Ang pag-aksyon ng ating programa abangan, kaya huwag kayong bibitaw dahil magbabalik pa ang Tabang Ora mismo. Naghahanap ka ba ng trabaho? Marunong ka bang mag-shoot ng video? Mag-edit? Magaling ka ba sa social media? Willing ka bang matuto? Graduate ng journalism o may alam na sa media? Apply na dahil naghahanap kami ng videographers para sa Camarines Norte, Sorsogon, Camarines Sur, Catanduanes at Masbate. Ipadala ang inyong resume sa actioncallcenter@gmail.com at maging pinakabagong miyembro ng aming team. Tara na! Apply na! Nangunguna pa rin sa pagpapagawa at pagpapaayos ng mga kalsada sa buong Kabikulan, mga panturismong infrastruktura, Kaya salamat sa Ako Bicol, kadakulan ang tabang digdi sa muya. mga paaralan at mga gusaling kapaki-pakinabang. Maraming salamat, Ako Bicol Partiles. Marami pong salamat. Mahigit isang dekada ng naninilbihan, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng propesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Inat sa Gabos, nagpapasalamat po ako sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa Ako Bicol sa opportunity na tigtatao po arag po sa kuya na estudyante. Dahil naandyan lang, katuwang lagi, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Tucked away in the province of Albay, known for its perfectly shaped Mayon volcano, Misibis Bay Resort, a locally owned 5-hectare private island resort. The resort is ready for all those looking to balance tranquility and adventure. This tropical destination is where guests can either choose to relax under the palm trees or have an adventure under the sun. It features modern and luxurious rooms and villas, recreational facilities, and sophisticated services. Come and experience Misibis Bay Resort, your tropical island getaway. Problema sa tubig, agarang binigyang solusyon. Nagpatayo ng mga solar-powered water supply system sa mga liblib na lugar. Libre, malinis at maaasahang supply ng tubig 24/7. Dakulaon ang pagpapasalamat niya mo. Dahil may ikamalinlingan habang kami nabubuhay. Dakulaon nining tabang para sa gabos na tao digdi. Salamat po. Para sa ating mga kababayang nasa laylayan, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan.
Maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Nagbabalik ang Ako Bicol Tabang ora mismo. Kasama natin ngayon si Bernard Alcantara, ang kapatid ni Gilbert Alcantara na isang construction worker na nagkaroon ng stage 4 colon cancer at kasalukuyang naka-admit sa hospital. Bernard, magandang hapon sa iyo. Magandang hapon din po, sir. Kumusta ngayon ang kalagayan ng kapatid mo? Medyo po hindi nakakapagsalita naman po pero hindi na po nakakalakad siya ngayon. Kailan pa? Matagal na? Hindi actually nung bago po nung idala dyan, nakakalakad pa po siya. Nung dinala na dyan, hindi na po siya nakakalakad masyado. Ilang taon na ba itong kapatid mo? 34 years old po. May pamilya na siya? Wala pa po. So binata rin? Opo. Sino ang yan yung kapatid mo. Sino mas matanda sa inyo? Siya po. Siya po yung panganay. Panganay. So sino ang nag-aasikaso ngayon sa kanya? Yung nanay po namin. Ilang kayo magkakapatid? 5 po. Itong nanay niyo ba nag-aalaga sa kanya? Ilang taong gulang na si nanay? 67 po. Matanda na rin pala si nanay. Opo. Kinakaya pa ba ni nanay na mag-asikaso? Kumusta naman si nanay? Baka may sakit na rin. Kinakaya naman po. So, kayang-kaya niya pa namang asikasuhin yung kapatid mo? Opo, sir. Sa edad na 67? Opo. Okay. Ikaw, may pamilya ka na rin? Wala pa po. Yung tatay niyo ba buhay pa? Wala na po. Wala na. So, yung iba yung kapatid, may mga pamilya na wala rin? Yung isa po, meron. Yung bunso, wala pa. So, tulong-tulong kayo? Opo. Anong mga hanap buhay ninyo? Ako po, kusinero lang po. Walang lang. Mahirap ang kusinero. Ibig sabihin, magaling ka magluto. Opo. Anong mga luto ang alam mo? Yung mga lang po, yung mga pangpulutan lang po. Halimbawa, kasi yan, pampulutan. Maganda yan. Halimbawa, yung po, sisig, tapos sisig. Yung mga Sa sisig, anong mga sangkap ang hinahalo mo dyan sa sisig? Yung siling labuyo, tapos yung ang inaano namin dun sa yung ulo ng baboy, tapos ulo ng baboy. Mayonnaise. Buong ulo? Opo. Ay, hindi naman po hindi naman yung buong ulo. Yung mga pisngi-pisngi lang. So, masarap naman yung sisig mo? Opo. Maliban sa sisig, ano pa? Yung mga chicharon bulaklak, yung Talagang nagugutom ako. So, chicharon bulaklak. Sisig, ano pa? Yung liempo. Liempo, ano naman ang luto ng liempo? Anong luto naman ng liempo? Grilled po. Grilled, Gumagawa ka rin ba ng beer o alak? Ay, hindi po. Akala ko gumagawa. Kasi gumagawa ka ng mga pulutan So, magaling ka pala magluto. So, yung iba mong kapatid, may mga trabaho din? Actually po, ngayon, ako lang muna yung nagpo-provide kasi sila nagbabantay. Nagbabantay. So, paano nyo natutustusan yung pang-araw-araw na pangangailangan nyo, gastusin, lalo na ngayong may sakit yung kapatid nyo? Kaya naman ba? Medyo hindi po, pero kinakaya naman. Nag-aabot-abot naman po ng konting tulong yung mga namin. Tapos ako, nagtrabaho lang po ng trabaho para masuportahan. So, trabaho lang ng trabaho? Hindi ka pa nag-iisip mag-asawa? Hindi pa po muna kasi nga marami pang obligasyon po. Ayan. Yan ang bilib ako sa mga ganyan na mga anak na imbis na unahin yung pag-aasawa, iniisip mo na yung mga obligasyon sa pamilya. Okay. So ngayon, ano po ang pinakapangunahing pangangailangan ng kapatid mo? Siguro po, yung bill po muna, tapos yung mga pangangailangan niya sa araw-araw, like yung diaper, tapos yung wipes, tapos yung gatas lang po. Ayan, okay. Ito Bernard, makinig ka ha. Makakausap natin sa kabilang linya si Ma'am LB Sedeño, ang coordinator ng Ako Bicol Party List. Ma'am LB, magandang hapon po. Yes, good afternoon, Sir Joss. Opo, Ma'am LB, maaari po ba nating matulungan itong pamilya ni Gilbert na may pinagdadaanan ngayon na stage 4 colon cancer? Nangangailangan daw sila ng tulong para mabayaran ng hospital bill ni Gilbert. Actually, Sir Joss, kanina po, naririnig ko kayo, nag-uusap kayo ni ang kapatid ni Gilbert. Pinuntahan ko na po sila sa room nila. Nasa ward po sila sa medical ward. Pinuntahan ko na po yung pasyente. Nakausap ko na din yung mga nurses and doctors. For discharge po sila ngayon, hanggat hinihintay pa po natin yung mga result ng mga lab test na ginawa sa kanya. Sasagutin po natin, Sir Joss, yung hospital bill po ni patient. Narinig mo? Sasagutin yung hospital bill.
Apo, yan po ang utos ni Boss Aldi, ni Congressman Jill Bungalaw and Congressman Saldi ko, nasagutin daw natin ang hospital bill. And then kung ano man pa ang mangyari, ano man ang magiging resulta ng mga lab test and CT scan ng pasyente, halimbawa kailangan niyang pooperahan, nasagutin pa rin po natin. Oo, narinig mo. Bernard. Opo, sir. Maraming salamat po. Oo. So, Ma'am LB, ano hong aasahan nilang proseso? Mabilis lang ho ba yun? Yung pag-asikaso para tuluyan nilang matanggap yung tulong? Na yung bill dumating na, dadalhin na po ni nanay sa akin dito sa Malasakit Center. I-settle po natin yung bill and then ipapahatid ko po sila sa ating ambulance. Wow! Talagang tudo na. Ura mismo. Package na yung tulong. Maraming salamat, Ma'am LB. Mabuhay po ang Ako Bicol Party List. Thank you very much, Ma'am. Yes po. Thank you, Sir Josh. Oh, narinig mo yun. Opo, Asikasuhin ni Ma'am LB, ipapahatid pa kayo. Lahat-lahat. Anong masabi mo? Maraming salamat po sa inyo sa Ako Bicol po. Malaking tulong na po yung para sa amin. Ang alam ko may ibibigay pa sa'yo. Meron pa. Ayun, sige na, ilabas mo na. Ayan pa. May madadala ka pa pag-uwi mo kasi hindi ka nakapagtrabaho ngayon. Opo, sir. Pag magpapagawa baga kami ng sisig, saan ka namin kukontakin? Ay, ngayon lang, dati po, dyan po ako sa Tagas Naga. Sa Tagas. Opo. Ngayon, saan na? Ngayon, kasi wala na yung ano doon. Yan na lang ako sa malapit sa amin. Pero pag halimbawa magpapagawa kami ng sisig, available ka? Opo. Kontakin ka na lamang. O kunin mo yung number, Boss Charlie, ha? At pag magpagawa tayo ng sisig, saka, sarong bulaklak, liempo, paborito ni ko, pangiting-ngiti si ko, So, andyan na. Maliban doon sa tulong, nasagot na yung hospital bill, may padala pang diaper at iba pang mga pangangailangan dyan na magagamit nyo para sa inyong pang-araw-araw. Opo, sir. Maraming salamat po, sir. Regalo yan sa inyo ni Congressman Saldico. Maraming salamat po. Ng Ako Bicol Congressman Saldico po. Ayun, okay. Sa mga may problemang legal at medikal na nais humingi ng tulong sa ating programa, maaari po kayo magsadya sa aming tanggapan sa ground floor ng Embarcadero de Legazpi, Victory Village, Legazpi City. Bukas po ang aming tanggapan mula Lunes hanggang Sabado alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Sa mga nasa Metro na Manila naman po at kalapit na lugar, maaaring po kayo humingi ng tulong sa Action Co Center sa North Wing ng Batasang Pambansa. Magpunta lamang po kayo tuwing araw ng Lunes alas 8 ng umaga hanggang ala 1 ng hapon. Maaari din kayong magpadala ng mensahe sa aming official Facebook page na Ako Bicol Tabang Ora mismo. Kahit anong reklamo po ay aming tinatanggap. Huwag nyo rin pong kalimutang i-follow ang aming mga official social media account sa aming Facebook account, Ako Bicol Tabang Ora mismo ni Congressman Saldico. Sa aming YouTube, Ako Bicol Tabang Ora mismo. Meron din kaming TikTok account at Ako Bicol Tabang Ora mismo. Hanggang sa Lunes, sama-sama nating aaksyonan ang mga problemang medikal at legal. Ito ba may programang may paninindigan? Nabubulol tuloy ako. May paninindigan! Excuse me po! Tutugon sa inyong pangangailangan. Ako po si Joshua Martinez, Mr. Siram. Maraming salamat. God bless Bicolandia. Mabuhay. Ito ang Tabang Ora mismo. Sa mga nangangailangan, aksyon ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan. Aksyon ko patuloy na magsisilbi. Aksyon ko sa mga nangangailangan. Aksyon ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan. Aksyon ko patuloy na magsisilbi. Isang masipag na pilantropo, sa hirap at ginawa kasama mo. Malapit ang puso sa mga natutulungan, may aksyon lagi sa nangangailangan. Ang idol nating congressman, marami nagawa sa Kabicolan. Ang Ako